Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin ang Panginoon. So, nakikita natin konti tayo ngayon dahilan sa karamihan po sa atin. Balitaan ko po na meron pong karamdaman. Marami po na kapatid tayong may karamdaman. At meron din po tayong mga kapatid sa ospital. Nasa ospital ngayon, si Sister Tess. At alam ba sila mapol at ang kanyang mag-anak. Pati sila mapol na. Ayan. So, bukas po mag-undergo siya ng ERCP. So, isasama natin siya sa ating pong pananalangin. So, may iba naman nating mga kapatid ay nasa mga kanilang bahay. At may mga sakit po. Panalangin po natin ating po mga sitwasyon ngayon. At alagaan po natin ang ating mga sarili dahil panahon po talaga ito ng pagkakasakit. So, obligasyon din po natin sa ating mga sarili na tayo po ay mag-ingat para naman po hindi tayo dadapuan ng pagkakasakit. Ayan, medyo malamig yan. Dahil malamig ang panahon, nakabukas ang aircon, pero naka-low lang yan. Naka-low lang po yan. Kailangan lang natin mag-aircon ngayon dahil kailangan medyo mainam po ang ating kalagayan. Hindi po tayo magkakaroon ng dahilan para hindi po natin mapakinggan ng mabuti ang mensahe po ng Panginoon sa atin ngayon. Okay, so tayo po'y nagdiriwang na pagganap po natin sa banal na akunan ng ating Panginoon. At habang tayo po ay gumaganap sa banal na hapunan ng ating Panginoon, mga kapatid, kailangan nakikita po sa atin ang kababaang loob, humility and humbleness, kababaang loob. At ang kababaang loob, mga kapatid, ay nangyayari sa atin kung naiintindihan po natin kung sino po tayo sa harapan ng Diyos. Ang tao po, ang natural man, sa pagkaunawa po natin, sa tinuturo po sa atin, mga kapatid, ang mga taong hindi pa nagtataglay ng pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, ay punong-puno po ng sarili. Ibig sabihin, ang mga taong hindi pa nakakasumpong ng pakikipagrelasyon sa Panginoon, ay napakataas po ng Hello. Ayan, napakataas po ng pride at hindi po niya yun nararamdaman. Ang tao po na walang relasyon sa Panginoon, punong-puno po siya ng sarili at napakataas ng kanyang pride. Kailanman po ang ganong klaseng mga tao ay hindi makakasumpong ng kapayapaan sa Panginoon kagaya ng pinag-aaralan po natin. Kaya naman, napakabuti ng ating Panginoon sa atin at itinuturo niya po sa atin. Ano dapat ang ating magiging kalalagayan, lalo na sa mga pagkakataong humaharap po tayo sa Kanya. Lalo na sa mga espesyal na araw kagaya ng pagdiriwang po natin ng banal na hapunan, kailangan pong taglay-taglay natin ang kababaang loob sa pagharap natin sa ating Panginoon. At naiintindihan natin, nalalaman natin ang katotohanan ng pagiging mababang loob sa Panginoon kung tayo po ay nakakaunawa saan po tayo nanggagalingan. Kung paano tayo niligtas ng Panginoon sa napakahirap na kalagayan iyon. Okay, pagpapatuloy po natin mga kapatid ang pinag-aaralan natin every anong tawag sa natin na yun? Theology class. Okay, kasi number 4 na lang po tayo, hindi natin napapag-aralan. Yung number 4 ng letter T ng tuli, which is total depravity. Total depravity means
lubusang pagkapahamak ng sangkatauhan. Doon po lahat ng gagaling tayo. Okay? Wala pong tao na pinanganak sa lupa at antemano, wala na siyang pride at kayang-kaya na niyang humarap sa Panginoon. Napakagaling niya. Wala siyang kasalanan at kayang-kaya niyang dumiretso sa Panginoon. Maraming tao sa mundo na pinanganak na gano'n. Ang lahat po ay nanggagalingan. Lahat po tayo, iisa po tayo ng pinanggalingan. Iisa po tayo ng kalagayan. We are all totally depraved. Lahat tayo ay lubusan napahamak at nangangailangan ng pagtulong o pagsagip ng Panginoon sa ganong karimari-maring na kalagayan. So, ang ika-apat po na katotohanan supporting this doctrine of total depravity is fallen man left in his dead state is totally unable to repent, to believe the gospel, or to come to Christ, Ito po yung last doon po sa mga truths na pag-aaralan natin patungkol sa total depravity. Fallen man, left in his dead state, is totally unable to repent, to believe the gospel, or to come to Christ. Sa Tagalog, pakinggan natin mabuti, ang makasalanang tao, kung hahayaan siya ng Diyos sa kanyang kalagayan o patay na kalagayan, ay walang kakayanan na paniwalaan ang salita ng Diyos o ang mabuting balita, walang kakayanang lumapit man lamang sa Diyos o kilalanin si Kristo, at magsisi man lamang at tumalikod sa kanyang kasalanan. O yun po ang kalagayan natin lahat. Doon po tayo pinulot lahat. Okay? Kailangan po nating maintindihan yung mga kapatid habang tayo po ay nakikisa sa banal na hapunan. Naiintindihan natin na kung hindi nagkaroon ng sakripisyo ang ating Panginoong Jesucristo, kapatid, tayo po ay naandun pa rin sa ganong kalagayan. Totally depraved. Yan po yung dati nating kalagayan. Lubusan napahamak ang ating kalagayan. So, upang maling mapalitan ang ating pagmamataas sa harapan ng Diyos, ng kababaang loob at pagpapasakop sa kanyang banal na kalooban. At upang, mga kapatid, lumaya tayo sa pagkaalipin ng maling kaisipan mula sa kalaban ng ating Panginoon. Kailangan po nating maintindihan ang mga katotohanan patungkol dito. So meron pong mga bersikulo, mga kapatid, na nagkukonfirm ng katotohanan ito. Lahat tayo ay totally depraved at walang kakayanang makabalik sa ating Panginoon. Unahin natin ang sinasabi sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 44. Ano po ang sinasabi ng aklat ng Juan, chapter 6, verse 44. Again, ang pinag-aaralan po natin, mga kapatid, total depravity. Doon kagaling. Kailangan maintindihan mo yon para pagharap mo sa banal na hapunan, magkaroon ka ng kababaan, ng humility at humbleness, sapagkat pinapunan ka ng Diyos ng kanyang awa, habag at grasya para maging karapat dapat ka sa pagharap o pagganap sa tinatawag nating banal na hapunan. Hindi po lahat ng tao ay pwede pong gumanap sa banal na hapunan. Sino lamang po ang pwedeng gumanap sa banal na hapunan ng Panginoon? Sino lamang po?
yun lamang po merong pakikipagrelasyon sa Panginoon. Hindi po kayang dayain ito. At yung may mga relasyon sa Panginoon, tinuturuan ng ating Panginoon. Pinapaalam niya ang katotohanan para maging makatotohanan ng kanyang puso't isipan kung paano niya gaganapin ang mga kalooban o panukala ng ating Diyos, lalo na ang pagganap sa banal na hapunan. Ito po yung unang verse na nagkukumpirma doon po sa katotohanan na yun. No one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. Iyan po ang katotohanan. Listen very carefully. Listen very carefully. Seryoso po ang ating pinag-aaralan. Seryoso po ang ating pagganap sa banal na hapunan. At kung mapapansin natin, tuwing babasahin natin yung sinasabi ni Apostol Pablo na kapag tayo po ay pumunta o gumanap sa banal na hapunan, not in a worldly manner, kapatid, imbes na blessing ang mapapasa atin, ano ang sinasabi ni Apostol Pablo? Curse. Okay? Curse. So, napaka-importante, mga kapatid, magpapasensyahan niyo ako, na maintindihan natin mabuti ang banal na hapunan. Pagkat hindi natin gagawin ito na we will just go through the motion at makaraos lang tayo, dahil yun ang trabaho ng iglesia, dahil yun ang dapat natin gawin. No. We will do it in a worthy manner. Okay? Sapagkat mababaliwala lahat ng ating gagawin kung hindi natin siya gaganapin sa tamang pagganap. So let us listen very carefully. Okay? Ang ating kalagayan, we are totally depraved. Kung hindi tayo, kung hahayaan tayo ng Panginoon sa ganong kalagayan, sa patay na kalagayan, walang sino man sa atin ang magkakaroon ng kakayanan na makilala ang Diyos, tanggapin si Jesucristo, maunawaan ang salita niya, maunawaan ang mabuting balita, magsisi, at tumalikod sa ating mga pagkakasala. Walang sino man sa ating may kakayanan gawin yun. Yun ang tinatawag na total depravity. Wala kang, patay ka, wala kang kakayanan. Okay? Kung hahayaan ka ng Diyos sa ganong kalagayan, kapatid, 1,000 beses mo mang ganapin ang banal na hapunan. Kung nananatili ka sa pagiging natural man, o patay sa Espiritu, kapatid, hindi nakakatulong sa iyo ang pagganap ng banal na hapunan. Instead, nagiging curse sa iyo yun. Walang magic sa ginagawa natin. Walang magic. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nandun sa katotohanan na pinauunawa niya sa atin, na nagsisilbing gamit niya o kapangyarihan niya para palayain tayo sa lahat ng ating kagulumihanan. Okay? Sapagkat ang hindi natin naiintindihan, mga kapatid, ang nangyayari sa mundo ngayon, yung nakikita ng mga mata natin, yung nababalitaan natin sa television na papanood natin, mga gera, pagkakasakit, famine, earthquakes, lahat. Kung ano man yung nangyayari sa mundo na yan, mga kapatid, ito ay resulta ng kung ano ang kaganapan sa spiritual. Okay? Dalawang grupo lang meron ang mundo. Dalawang grupo lang meron ang sangkatauhan. The spiritual man and the natural man. Ang mga taong merong pakikipagrelasyon sa Panginoon at ang mga taong alipin ng kaaway. Yun ang pinag-aralan natin, yung number 3 truth ng total depravity.
Ang mga taong tinatawag nating natural men, sino daw, alipin daw sila nino? Ni Satan. Ano man ang nakikita natin sa kanilang buhay, mga kapatid, ay resulta lamang ng pagkaalipin ni Satanas sa kanilang pagkatao. Kung paano sila mag-isip, ang nating babasta-bastahin yun at huwag nating i-ignore. Ang natural man, ano man ang nakikita mo sa kanila, resulta yon ng pagiging alipin ni Satanas sa kanila. Okay? Gano'n mo man nakikita ang mga bansang nag-aaway. Kala mo kung sino yung bida dyan, kala mo kung sino yung villain dyan. Pero yung mga nabubuhay, na mga pride sa kanila, mga kayabangan sa kanila, na mga hindi pagpayag, at pakikiligma nila, lahat ng yun ay resulta, mga kapatid, ng espiritu ng kaaway ng Diyos. Okay? Wala tayong nakikita. Walang makikita ang mga mata na ito sa mundo na ito na hindi resulta ng spiritual realm. Ang nangyayari sa mundo natin ay ebidensya lamang kung ano ang nangyayari sa spiritual realm. Okay? Kaya hindi natin pwedeng bastahin. Ang nangyayari sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, mga kapatid, na pinanggalingan natin, sana lahat tayo, mga kapatid, ay talagang nanggaling na tayo doon sa ganong kalagayan. Totally depraved. Dapat yun na ang past natin. Yun na yung dati nating kalagayan. Dati, tayo ay wretched, totally depraved, pero nailipat na tayo ng Panginoon ngayon sa gantong kalagayan. We are enlightened, naiintindihan natin, and so dahil naiintindihan natin, makatotohanan na ang pagganap natin sa ordinansang binigay sa atin ng Panginoon habang hinihintay natin siya. We are not doing this for the sake of doing this, but we are doing this because we understand and we are waiting for the moment na hindi lang tayo ang magdiriwang nito, kundi kasama na natin ang Panginoong Jesucristo. Mukhaan. Dapat yun ang mga tumatakbo sa ating isipan. Hindi yung, Lord, Supper pala ngayon. Maka-attend niya. Para naman makaraos ako dun makaganap ako sa Lord Supper, na hindi natin halos maunawaan bakit natin ginagawa ang mga bagay na yan. Sa pagharap natin dyan, mga kapatid, importanteng nakikita natin ang ating sarili. Ang ating kababaan, loob, ang ating humbleness sa harapan ng Lord, ang thankfulness, ang gratefulness, ang pagpapasalamat na dahil ang Diyos ay nagdesisyon na hanguin tayo sa ganyang kalagayan, totally depraved, at ngayon ay pinaging dapat na niya na makiisa sa kanyang banal na hapunan o banal na hapag. That is the first verse. Walang sino man sa atin ang makakalapit sa ating Panginoong Jesucristo maliban magdesisyon ang Ama na ilapit tayo sa Panginoong Jesucristo. Okay? Kung hindi nagdesisyon ang Ama na ilapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, nandun pa rin tayo sa isang kalalagayan na alipin ng kaaway ng Panginoon. Totally depraved. And so, dahil sa katotohanan na yon, nagbibigay yun ng humility sa iyo, ng humbleness na ang daming tao sa mundo. Listen very carefully. Ang daming tao sa mundo. But you are
one of the very few people that has been given privilege out of the many na hindi nakakaranas ng pribilehyo na yun. Isa ka sa binigyan ng pribilehyo ng Diyos. Sa desisyon ng Diyos na makiisa ng makatotohanan, magpartake sa kanyang pinaghirapan, pinagsakripisyohan. Okay? No one can come to me, Jesus said, unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. Okay? Yung mga tao lamang na dinala ng Ama kay Kristo, yun lang ang may garantya o guarantee mula sa ating Panginoong Jesucristo na sa takdang araw, sa panahon niya, ay bubuhayin niya para makarating sa Kanya. Sa totoo lang mga kapatid, walang mahirap kung babasahin natin. Napaka-plain ng truth. Hindi halos kailangang ipaliwanag. Napaka-plain. Kung babasahin mo, walang makakarating sa akin, maliban ang Ama ay dalhin sila sa akin. At ang lahat ng iyon, ng mga tao na iyon, ay bubuhayin ko sa huling araw. Very plain truth. But how many people understand and appreciate and have that thankfulness, gratitude, na nararamdaman sa kanilang puso't isipan? Gaano karaming tao ang meron nun? Kapatid, ang meron lamang noon ay yung mga tao niloob ng Diyos na makaranas ng ganitong katotohanan. At yun ang itatanong mo sa iyong sarili. Ito ba'y nararanasan ko? Kasi kung hindi natin yun nararanasan, hindi nagiging makatotohanan ang pagganap natin sa banal na hapunan. Isa ba po, doon sa mga tao na niloob ng Diyos, pinagdesisyonan ng Diyos na ilapit kay Kristo. At ngayon ay meron ng pakikipagrelasyon sa Panginoong Jesucristo. Truth number 2. John chapter 6, verse 65. Verse number 2. John chapter 6, verse 65. He went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him. So this is one verse, John chapter 6, verse 65. Pero parang meron siyang sinasabi diyan, meron siyang naunang salita na pinatututuhanan niya ng statement na ito. Sabi ng Panginoon, kaya nga sinasabi ko sa inyo, walang makakalapit sa akin, maliban ang aking Ama ay ilapit sila sa akin. Sabi ni Jesus Christ. Kaya nga sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, may sinabi siya o meron siyang kinukwento para mag-come up siya diyan sa kanyang salita na kaya nga sinasabi ko sa inyo ngayon. Walang makakalapit sa akin, maliban ang aking Ama ay ilapit sila sa akin. Ang istorya na nauna dito mga kapatid is Jesus Christ is claiming, nagsasalita siya ng mga pangungusap na hindi halos maintindihan at maunawaan ng mga nakikinig sa Kanya. Ano yung sinasabi ni Jesus? Doon sa mga verses, pag binasa pa natin yung mga naunang verses dito, sa chapter 6. Ang sinasabi ni Jesus Christ ay yung salitang, basahin ko mga kapatid. Sabi ni Jesus Christ, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Sabi ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, bago niya sabihin to, sinabi ni Jesus Christ, malibang kainin niyo ang laman ko at inumin ang dugo ko,
Wala kayong relasyon sa akin. Yan ang sinabi ni Jesus Christ. Ikaw naman, na hindi ka nakakaintindi. Ang magiging dating sa, kakainin namin ang laman mo, iinumin namin ang dugo mo, para magkaroon kami ng relationship sa'yo. Nung marinig yun, ng maraming, sabi ng Biblia, disciples, hindi kabilang yung apostles. Yung tinatawag kasi ng mga nakikinig kay Jesus Christ. Tawag niya noon sa setting place. Many of his disciples left him. When Jesus Christ is speaking these things, this truth, nung sinasabi ni Jesus Christ sa mga katagang iyon, marami sa mga nakikinig imposible na yan. Ala na yung pinagsasabi, ala na, alis na tayo dito. Many of his disciples left Jesus Christ. At nung makita ni Jesus Christ na nagsisialis yung mga nakikinig na yun, sinabi niya to. Nung nagsisialisan na, sinabi niya to. Habang umaalis sila, sinabi niya sa kanyang mga apostoles, kaya nga, di ba, sinabi ko sa inyo, walang makakalapit sa akin, maliban na ang Ama ay ilapit sila sa akin. Ang tanong kasi, bakit sila nagsisipag-alisan? Bakit ayaw nilang sinasabi ni Jesus Christ? Bakit nangyayari yun? Samantalang meron namang nananatili. Bakit may mga umaalis? Samantalang iisa lang naman sila ng pinakikinggan. Hindi naman iba yung naririnig ng ilang grupo at hindi naman iba yung naririnig ng ilang grupo. Pareho lang naman sila ng naririnig mula kay Jesus Christ, pero bakit may umaalis at bakit merong nananatili? Ang sagot ni Jesus Christ, kaya nga di ba, sinabi ko sa inyo, walang makakalapit sa akin, maliban na ilapit sila ng aking Ama. Bakit sila umalis? Bakit sila hindi na rin nakinig? Bakit sila hindi nakaunawa? Bakit? Walang makakalapit. Walang makakalapit sa Panginoong Jesucristo malibang ilapit sila ng Ama kay Jesucristo. Kapatid, nakikita mo ba ang sarili mo na inilapit ka ng Ama kay Kristo? Nakikita mo ba yun? Kasi kung nakikita mo yun, kapatid, kailanman hindi ka magiging katulad ng mga taong pag naririnig na yung hard teachings, hindi yung mga words that will tickle our ears, masasarap dito, health and wealth, na gustong-gusto lang natin. Hindi yung mga words na gusto lang nating marinig pag napapakinggan natin, magkakatrabaho ko, magkaka-boyfriend ako, meron akong magandang future, magkakaroon ako ng mga ganyan. Kaya pag naririnig na natin yung hard teachings ng Panginoon, mararanasan na natin kung ano yung kalooban niya sa ating buhay. Isa ba tayo dun sa mga nagsabi na, wala na yan, wala nang kwenta yan, wala na tayong pakinabang dyan, alis na tayo. At isa ba tayo dun sa mga kasama, dun sinasabi ng Panginoon, kaya nga, di ba, sinabi ko na sa inyo, walang makakalapit sa akin maliban na ilapit sila ng aking Ama. Are you one of those people elected by God para bigyan ng relationship o makaranas ng relationship sa Panginoon? Kapatid, kung nararanasan natin, naintindihan natin, nararanasan natin na isa tayo sa kinahabagan ng Diyos. At nakikita natin yung mga tao kung saan nandun pa rin sila sa dating kalagayan, nakabilang tayo.
Kasi maiintindihan mo lang yung nangyayari sa kabilang bakod, kapatid, kung minsan ay nandun ka rin at kasama ka rin nila sa kung ano yung ginagawa nila. So maiintindihan mo sila dahil kasama ka nila dati. Pero yung mga nandun sa kabilang bakod na hindi pa nakakarating sa kinapaparoonan mo, pinagtatawanan ka nila kasi hindi ka nila naiintindihan. But you, because you experience this same, you know that noong mga panahon na yun, you are also totally depraved. At ngayon, naiintindihan mo na kinaawaan ka ng Panginoon. Kapatid, kapag nakikita mo yung kalagayan na yon, napapasalamat ka sa Lord. Lord, what a wretched man I am. Lord, thank you, you have saved me from that bondage of sin. I am no longer living in that kind of life, but you have saved me. Thank you, Lord. Thanks be to God, to our Lord Jesus Christ, who has saved me from that kind of life, totally depraved. Isa ako sa niloob ng Diyos na ilapit sa Panginoong Jesucristo upang makaranas ng ganitong klaseng kalayaan, ng ganitong klaseng buhay. So, nagpapasalamat ka. When you come to the Lord's table, when you partake in the Lord's Supper, mga kapatid, ang taglay-taglay mo, hindi yung kayabangan, pride. Ang taglay-taglay mo is humility, humbleness, because you know and you understand who you are, who you were. Dati ka doon na kung hindi nagdesisyon ng langit ang Diyos, napulutin ka at ilagay ka sa ganitong kalagayan, ay nananatili ka sa ganitong kalagayan. Kaya humble ka. Lord, thank you. I am not worthy. Hindi ako karapat-dapat, ngunit pinaging dapat mo ako. Yan ang taglay-taglay mo, kapatid, habang umaharap ka sa banal na hapunan. And then, in Romans chapter 3, verse 9 to 13, pinalinaw pa kung anong ating kalagayan. Ang sabi ng Romans chapter 3, verse 9 to 13, what shall we conclude then? Do we have any advantage? Yayabangan ba natin kung yung mga nakikita natin na nandun pa sa ganong kalagayan? What shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all. Kang mayabang, huwag mo silang yabangan, kasi kinawaan ka lang. Pag-pray mo sila, pag-pray mo yung mga tao na nandun pa sa ganong kalagayan, kasi nandun ka rin dati, kung hindi ka kinawaan ng Diyos, hanggang ngayon nandun ka pa rin. So pinagpe-pray mo sila at hindi mo sila niyayabangan. Not at all. For we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. Lahat ng tao. All under the power of sin. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. Huwag mo sabihin, magaling ako. Naiintindihan ko. Sila hindi. Kasi magaling ako. No. You don't understand. Kung hindi tinoob ng Panginoon na maintindihan mo, wala kang maintindihan. There is no one who understands. There is no one who seeks God. Walang humahanap sa Diyos. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one.
Their throats are open graves, their tongues practice deceit, the poison of vipers is on their lips. Okay? Yun tayo dati. Ngayon pagka, etong katotohanan mga kapatid, kung talagang nakaranas ka noon, kung talagang naintindihan mo at naunawaan mo, eto ka dati, nilipat ka ng Lord doon, ang totoo, hindi ka talaga magyayabang. Okay? Listen very carefully. Kung talagang naranasan mo na ikaw ay niligtas ng Diyos at nakita mo talaga kung anong kalagayan mo dati, kung malinaw sa iyo, kung nandito ka na sa kaligtasang binigay ng Diyos, katubusan, kapatid, talagang hindi tutubo sa iyo ang kayabangan. Yun ang katotohanan. Sinong mayabang? Yung nag-aakala. Okay? Kristiyano ko, anak ko ng Diyos. Yung nag-aakala na nandun na sila sa ganung kalagayan pero wala pa sila doon. Yun ang mga tinutubuan ng kayabangan. Kasi ang totoong nakaranas, kapatid, ng kaligtasan ng Lord, hindi sila tutubuan ng kayabangan. Mananatili sila doon sa espiritu ng humility, ng humbleness na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. The more you know God, habang tumataas ang pagkaunawa mo sa Diyos, kapatid, nagdudulot ito ng lalong kababaang loob. Pag nakakakita ka ng tao na nagsasabing kilala nila ang Diyos, pero parang yung mayabang ng yung mayabang, kapatid, iwanan mo ang tao na yon. Sigurado, hindi niya nakikilala ang Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, siyang ehemplo natin, bagamat alam niya ang lahat, bagamat naiintindihan niya ang lahat, anong ginawa niya? Inubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagpakababa, nagpasakop, hinayaan ang kanyang sarili sa meekness, sa kababahang loob. Walang kayabangang ipinresenta ang sarili sa kalooban ng Diyos. Okay? Yun ang dati nating kalagayan. Dapat naiintindihan natin, kapatid, para magkaroon tayo ng kababaang loob habang tayo'y nagpapartake ng banal na hapunan ng ating Diyos. And then Romans chapter 8, verse 7 to 8, it says, ito tayo dati, the mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Yun ka dati. Okay? Kaya sa pagkaunawa mo kung sino ka dati, pag tinawid ka na ng Lord mula doon, papunta sa buhay na nais niya, buhay ng kabanalan at katuwiran, kapatid, pag inaalala mo yan, nililingan mo yon, magdulot nawa ito ng kababaang loob sa iyo. Sa harapan ng Diyos, at hindi lang sa harapan ng Diyos, maging sa harapan ng tao. Okay? Walang pride, walang pagmamataas, walang kayabangan. And then, 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Dalawang verse na lang to, and we will close with the last verse, 2 Corinthians. 1 Corinthians chapter 2, verse 14, it says, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. The person without the Spirit. Ulit-ulit tayo dito. Inuulit-ulit natin ito, mga kapatid, para maintindihan natin ang ibig sabihin ng ating pinanggalingan at maunawaan din natin ano ang nangyayari doon sa mga taong nandun pa sa ganong kalagayan. Okay? Those people, mga kapatid,
Those people na tinatawag nating natural man, maging matalino, lalo na sa mga young people. Young people, listen very carefully. Those people na alam natin, naiintindihan natin, na natural man pa, na hindi pa naitatawid ng Diyos mula sa kamatayan papunta sa buhay kung saan nakatayo ka ngayon, nandun ka na sa buhay, wala ka na sa kamatayan. Maging matalino, lalo na young people, do not let them, the natural man, be your influencer. Okay? Huwag yung gagawin nyo. Kahit sino man siya, nanay mo, tatay mo, lolo mo, lola mo, kaklase mong summa cum laude, boss mo, sino man siya, kung alam mo na siya ay natural man pa, huwag mong hayaan na siya ang influencer ng iyong buhay. Tanda mo yan, maging matalino ka. Bakit? The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness. Yung mga tinitreasure mo na katotohanan, yung mga para sa iyo ay kayamanan, yung mga perspektibo mo, yung mga thoughts mo, at yung mga aral na nasa iyo, na para sa iyo ay treasure, kayamanan, para sa kanila, ano yun? Kalokohan, foolishness. Para sa kanila, sino man sila. For they are foolishness to them. They cannot understand them. Hindi na maintindihan kung anong nangyayari sa iyo. Because they are discerned only through the Spirit. Kaya nga sinabi natin kanina, kapatid, ikaw, na nanggaling dun sa kabilang bakod, kasakasama mo sila dati, alam mo nangyayari sa kanila kasi kasakasama kanila dati. Pero tinawid ka na ng Lord sa kabilang bakod, nandito ka na ngayon. So ikaw na nakatawid, naiintindihan mo ang nangyayari sa kanila. Tama? Pero sila na hindi pa nakakatawid sa pinanggalingon, sa kung saan ka naroon ngayon, wala silang naiintindihan sa iyo. Bakit? Ang real mo ay spirit real. Okay? Because you are spiritual man. Sila nananatiling natural man. Ano man ang nangyayari sa iyo, kapatid, it can only be discerned through the Spirit. Ano man ang nangyayari sa iyo, kung walang Espiritu itong tumitingin sa iyo, they cannot understand you. Wala silang nauunawaan sa iyo. Bakit? Because what's happening to you can only be discerned spiritually. And they do not have the means to experience and understand you. Bakit? They are natural man. Patay ang spirit nila. Kaya tumingin man sila ng tumingin. Ikaw nagsasayaw ka na, praise the Lord, oh my soul. Umiiyak ka. Silang mga nakatingin sa'yo, yung loko-loko yata yun. Bakit nila nasasabi yun? Samantalang ikaw, sumasambog na yung iyong pagpupuri at pagpasalamat sa Lord, ang tingin nila sa iyo ay loko-loko ka. Bakit? Because they are foolishness. Para sa kanila. Sana naiintindihan natin mga kapatid. O baka isa tayo doon. Baka isa tayo na pinagtatawanan natin kung ano nangyayari sa spiritual man. Bagamat nasa loob tayo ng church, pero nagtatawa tayo at hindi natin nangyayari doon. Sa spiritual man. Yung pala, natural man ka rin. Kahit na nasa loob ka ng church. Okay? But, kapatid, kapag naranasan mo na, alam mo na, spiritual man ka, kapatid, magdulot ito. Kasi nakakaawa ang kalagayan nung nasa kabilang bakod. Alam mong nakakaawa sila at naiintindihan mo sila, kapatid, kasi galing ka rin doon sa ganong kalagayan. At ngayon ay nasa Panginoon ka, ngunit nagbigay ito sa iyo ng labis na kababaang loob
Sapagkat alam mo, na ang nag-ahon sa'yo mula sa kabilang bakod, ay hindi naman yung galing mo, hindi naman yung talino mo, hindi naman yung lakas mo, hindi ka nakaakyat dahil malakas ka. Inilipat ka ng Diyos mula sa kamatayan papunta sa buhay. And that is His grace. Ayan ang ikanyang kaawaan. Okay, yun ang mabuting balita na tinanggap natin mula sa Diyos. Bibigay sa atin ng labis na kababaang loob. Habang nakikiisa tayo sa banal na punan. And lastly, in 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Yan, anong kalagayan? Pinanggalingan natin kalagayan. Hindi po nagkamali yung ano na yan, makaisipin nyo, God, but small letter G. Dapat pag God ay capital letter G. Hindi po yung Diyos natin yan. Okay? Hindi yan ang Diyos natin. The God of this age. Sino yung God of this age? Si Satan. Okay? The God of this age has blinded the minds of unbelievers. Okay? Summa cum laude man siya. Kapatid, kung unbeliever siya. Pinakamayaman man siya, kung unbeliever siya. Kapatid, sinong nagpapatakbo ng isip niya? The God of this age. Do not let him or her to be your influencer. Na parang hangang-hanga ka sa kanya. Ang yaman niya, ang galing niya mag-business. Hangang-hanga ka. Kaya lahat ng ginagawa niya, yun ang sinusundan mo. Spiritual man ka, hindi ka natural man, pero pinapatakbo ka ng natural man. Do not be deceived, mga kapatid. Do not let them influence your spiritual life. Hindi mangyayari. Okay? The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Now, you are blinded. Dati yun. Dating kalagayan mo, blinded ka. Patay ang espiritu mo. Wala kang kakayanan. Alipin ka ng kaaway. Alipin ka ng diablo. Yun ang kalagayan mo, kapatid, dati. At kailangan mong maintindihan yun. Kailangan mong makita yun. That you are totally wretched, totally depraved. And if God left you in that kind of state, unable to know Christ, unable to repent, unable to understand the gospel, unable to understand the truth, unable to have respect sa salita ng Diyos, kapatid, kung yun ang kalagayan mo, anong pag-asang meron ka? But thanks be to God. Thanks be to God. Pasalamat ka. Sapagkat out of that miry clay, out of that karumal-dumal na kalagayan, God has decided to rescue you, to lift you up. Tinawid ka niya mula sa ganung kalagayan papunta sa buhay na walang hanggan. And the process is not easy, kapatid. Ang proseso ng paghango sa iyo ng Diyos mula doon papunta sa buhay, it is not easy. At yun ang inaalala natin tuwing tayo'y magpapartake ng banal na hapunan. Hindi mangyayari sa atin na mailipat tayo mula sa kamatayan papunta sa buhay na walang hanggan, maliban na ginawa ng Diyos na isakripisyo ang kanyang sariling anak. Laman at dugo. Kamatayan para sa iyong buhay, Sister Aloha. Kamatayan ng Panginoong Kristo para sa iyong buhay. And that is
the blessedness, mga kapatid, the blessings that we are partaking in this moment. Nawa, naiintindihan natin, mga kapatid. Palakpakan po natin. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.